Bago sumiklab ang Big Bang, ang pagsimula ng lahat ng bagay, umiiral na ang uncompromised condition na tinatawag ko. Ang wagas na estado ng kalawakan na ginagabayan ng universal logic at batas at sanhi at bunga, cause and effect. Walang kinalaman ang alimang banal na figura sa paglawak ng universo. Ngunit bakit ang lahat ng ginawa o gawa ng kosmos ay iniririgalo natin sa isang figurang umiiral lamang sa imahinasyon? At paanong ang mga sinaunang aklat tulad ng Biblia ay naging pinakaunang operating system na nagpapatakbo ng ating kaisipan? Ngayong araw, titingnan natin ang katotohanan. Ang tao ang lumikha sa Diyos at hindi ang Diyos ang lumikha sa tao. Ang mga banal na kasulatan ay walang iba kundi ang sinaunang bersyon ng artificial intelligence. Ang Bible na yan, kung may AI ngayon yan, Biblia na yan, ang unang AI. Tingnan natin ang linya ng panahon. Ang universo ay umiiral ng higit 13 billion taon. Ang tao ay lumitaw lamang sa huling segundo ng kosmikong oras na ito. Isang payak at maswerteng byproduct lamang ng evolusyon. Dito pumapasok ang lohikal na paglalabag. Paano mangyayari na isang konseptong sumibol lamang sa utak ng tao, ilang libong taon pa lamang ang makalipas, ay siyang sinasabing lumikha sa mismong universo na nagpalitaw sa tao? Ito ay babaliktad na sanhi, reverse causality. Reverse causality. Ang Diyos ay huling sumibol sa isip ng tao. Sa isip ng tao naghahanap ng figurang sasambahin na tagaparusa at tagasubok. Ang huling lumabas sa kwento ay hindi pwedeng maging akda ng unang pahina. Ang Big Bang ay nakakalkula, nasusukat at nakikita ng siyensya sa pamamagitan ng ating mga teleskopyo. Ang universo ay nag-iiwan ng katibayan. Ngunit ang napakaswerteng Diyos ng tao, hindi man lang mapigurahan ng pinakamalakas na teleskopyo. Umiiral lamang ito sa mayamang imahinasyon ng panatiko. Ang konseptong ito ay latak lamang ng malayang pag-iisip, isang mekanismo ng sinaunang tao upang ipaliwanag ang takot sa kidlat, bagyo at kamatayan. At ang lahat ng gawa ng universo ay inagaw at inirigalo sa likhang isip ng tao. Upang pamahalaan ang lipunan at maikahon ang malayang pag-iisip, ang tao ay nagdisenyo ng isang nakasulat na mekanismo, ang Biblia at iba pang banal na kasulatan. Ito ang sinaunang bersyon ng artificial intelligence. Suriin natin ang datos. Ang mga lugar tulad ng Jerusalem at Roma at ang mga tao tulad ni Nebuchadnezzar, Pontius Pilate ay hindi mga artificial. Ang mga ito ay totoong nakatala sa kasaysayan, ngunit ginamit ang mga totoong datos na ito bilang angkor upang ipatong ang isang synthetic layer na tinatawag ko ang konsepto ng Diyos, Diablo, Langit at Impyerno. Tulad ng isang modernong AI na pinatatakbo ng algorithm, ang mga kasulatang ito ay nagsilbing operating system ng utak ng tao na gumagana sa conditional logic. If sumunod ka, may reward ka na langit. If lumabag ka, may penalty ka na impyerno. Bago pa man naimbento ang computer, ang sinaunang AI na ito ang nag-a-automatic ng disiplina, takot at pagkontrol sa milyon-milyong tao. Tingnan mo ang mga kabanintunan. Ang tao ang nag-aalay ng bilyon-bilyong piso para magtayo ng dekalibreng mga templo para sa isang Diyos na sinasabing may-ari ng lahat. Samantala ang tao na sinasabing pinakamamahal ng Diyos na ito ay nagtitiis na sumisikik sa ilalim ng tulay bilang tahanan. Tira-tira ng bagyo at kalamidad, korupsyon at pagsasamantala ng tao.
na mahal ng Diyos daw. Dinadala tayo ng dugma ito sa bitag ng pasibong panalangin, tinuturuan ng taong umasa na may silbi ang pagdarasal kahit walang katapat na pisikal na aksyon. Sa Diyos, pag nanalangin ka at hindi nangyari, anong pakiramdam ng tao? Alam nyo na yon. Pero pag nag-request ka sa isang tao, sa politiko, o sa saan man, anong request ng tao pag nabigo? Ang panatiko ay patuloy na naniniwala habang ang totoong problema ng lipunan ay nangangailangan ng konkretong aksyon, lohika at patas na sistema. Panahon na upang bawiin ng tao ang kanyang sariling kapangyarihan at pananagutan. Ang kaligtasan at pagunlad ng sangkatawan na hindi darating mula sa langit, impyerno o anumang supernatural na intervention. Ang katotohanan at itsura at hustisya ay itinataguyod ng universal logic, ng siyensya at ng direktang aksyon ng tao. Ibalik natin ang pagkilala sa kung ano ang totoo. Ang universo ang nagpalitaw sa atin at ang tao ang may kakayahang baguhin ang kanyang sariling mundo.